Meron po akong tatalakayin tungkol sa portfolio assessment. Mahalagang matutunan ito, lalo na sa mga guro o sa mga magiging guro. Panoorin po ninyo hanggang matapos ang video ito dahil marami po kayong matututunan. Ang portfolio ay magagamit natin sa iba't ibang pamamaraan, ngunit wala talagang tiyak na masasabi sa paraan o gamit nito. Ang isang gumagawa o gumagamit ng portfolio ay maaaring mag-isip o lumikha ng sariling bersyon ng kanyang portfolio. Depende sa task or products na kanyang kakailanganin. So, depende po sa isang tao or guro na nagpo-provide or gumagawa ng portfolio, yung pwede siyang gumawa ng sarili niyang version para dito sa portfolio ito. Siyempre, depende doon sa task, depende doon sa produkto na kanya pong kakailanganin. May iba't ibang uri ng portfolio assessment. Akala natin, pag sinabing portfolio assessment, iisa lang. Pero, meron po siyang iba't ibang uri. Una ay paglago o growth in English. Ang layunin sa uring ito ay upang makita ang pagunlad ng isa o marami pang layunin sa pag-aaral. Iba-iba po yan. Tingnan natin ang growth. Ayon doon sa layunin, dito sa uring ito na atin pong pinag-uusapan. Ang output na makukolekta dapat ay mayroon sa unang uri or growth and the artifacts from before, during, and after learning. Wag lang yung una. Isama natin ang before, during, and after learning. Mahalaga po yan, mga kaibigan. Pangalawa, proyekto o project. Upang maidokumento ang pag-ibulog ng proyekto, kinakailangan kasi nakadokumento, documented po, yung proyektong ating gagawin sa pangalawang uri na ating pinag-uusapan. The output in this type are the drafts of works during the creation of product performance. Diyan yan nagsisimula. Yung output na to, yung sa pagdadraft pa lamang ng mga gagawin, sa pagsisimula pa lamang, ay kinakailangan, sinisimula na rin natin itong i-dokumento. Pangatlo, mga nagawa o achievements. Siyempre, ang ating po mga learners, meron silang mga nagawa, meron silang mga achievements, meron silang mga magandang nangyari na sa kanilang pong pag-aaral. Ang layunin sa uring ito ay upang ma-demonstrate ang current level of achievements na nakolekta o nagawa mula sa learning targets. So, kaya itong pangatlong to, dito natin makikita yung mga achievements. Dito natin ma-demonstrate what are the current levels of achievements na atin pong nakuha. Remember that artifacts comprising a representative sample of achievement. Yan po ay sa pangatlong uri ng portfolio assessment. Darako naman tayo sa pang-apat na uri. Ito yung tinatawag nating competence. So ano po ba ang competence na sinasabi natin? Para makapag-provide ng evidence sa natamasang competency sa lahat ng areas, kinakailangan po itong pang-apat na uri. And the output in this type are the artifacts representing the highest level of achievements. Gaano na ba ang layo ng narating? Gaano na ba ang competency na na-achieve ng mga mag-aaral base sa kanila pong ginagawa, sa kanila pong pag-aaral na itinuturo ng guro? At ang panghuli, o ang panlimang uri ay ang celebration. So, may celebration din para siya. So, ano itong celebration na to? These are the showcase of the best work o ano ba ang nagawa ng learners na proud sila. Para bang ika nga they are or we are having a showcase regarding the best work or best performance or best na sinasabi nating
ito po ay nagawa ng mga learners. So, pwede natin isama dito sa panglima, dito sa celebration, yung sinasabi nating showcase of best practices. So, pwede nilang ipakita ano ba ang magagandang nagawa ng mga learners na proud naman po sila. So, yan po ang mga uri ng portfolio assessment na pwede po nating magamit. So, ito mga iba't ibang portfolio assessment na pwede nating magamit ay upang makita or upang ang lahat ng mode of verification sa pagtataya sa isang learner ay ating makita. Nandun lahat po yun, sama-sama sa kanilang portfolio at ganoon din, makita natin ano ba yung MOV ng mga learners na to. So, pagiging basihan natin yan kung paano po natin bibigyang pagtataya itong mga mag-aaral na ito. Thank you for watching and wait for the next episode of my video regarding portfolio assessment. Always remember, God is still in control. God bless everyone.